first Sunday of this month. No, sa bulan sa Tag-Iriwi. Irodyo pa na ng July, Iriwi na. So after this, we will face bare months. Pagdang magtatang kami ang bare months. Matahan na ng Jesus. Kahit may bare months, naka-enjoy ako ng mga linunan, especially ang December. So, kung hindi sa akin yung 15 minutes kapag sa course kayo. But ang mga text, hindi nakita sa mga Colossians sa verse 6 to verse 7. Nakita sa mga Ephesians. Ephesians chapter 3 verse 14 down to verse 21. A prayer for the Ephesians. So this is the prayer ni Apostle Paul sa mga Ephesian believers. Tungkol sa mga Kristohanon sa may Church of Ephesians. Noong ang madalas ang passage, sa may verse 14, Ephesians chapter 3 verse 14 down to verse 21. For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power to His Spirit in your inner being. And verse 17, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, and how high and deep is the love of Christ. And verse 9, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. And verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Let's pray. Ginoo, please open our hearts and our minds and our eyes and our ears as we wander sa iyong passage. Kaya naging mo sa knowledge and understanding kapag kami mag-absorb namin by your grace and your love. Be with us. Sa may Ephesians chapter 3 verse 14 to verse 21, this is the prayer of Apostle Paul to all believers in Ephesians church. Kaya namin dala ko na ito mga ginsundan sa pagbasa sa ating mga mata, kaya namin dala ang iyang mga pag-mention sa Ginoo. Okay? So nagtaon na akong pray. The first thing, Paul did not directly pray for material blessing. Sa gipasa natin na magulang, wala gidira gin-mentionar. Ang Ginoo guys, sila sa ampo ng mga bagay, ipagugana sila sa ilang mga material, sa ilang mga anak or financial, wala. So ang aral rin sa kay Apostle Paul, sa iyang pagpamuyo sa mga Ephesian believers, he prayed for them to be rooted in Christ. Why? Ang mga kundra, amo na iyang mention sa Ginoo. Na Ginoo, buligi ang inyong mga believers sa silang iglesia, nga tagsa-tagsa sa ila, mag-amot gid sa imo, magpanggapot gid sa imo. Because if we are rooted in Christ, all things, all materials, all blessings will come unto us. Amen? Maabot lang nagali sa aton if we are rooted and grounded in Christ. Among ko sa Ligano, we have 3S: salvation, supply, and security. Okay? Amo nang aton nga ma-receive alin sa aton nga Ginoo. Okay? Kaya ara kita nagagamot sa iya. Pero ang kanami naman sa mga passage na gipasa ng mulang the prayer for the Ephesians
He did not pray directly to the Lord. Ginoo, pamugana asa na sa ilang mga material na mga pagabutang. Kundi, si Apostle Paul nag-pray sa Ginoo that every believer in the Ephesian church will be rooted and grounded in the Lord Jesus Christ. And same thing to us. Kung ato i-analyze ang ato mga kaugalingon, how deep na ihan ang ato na relasyon sa Ginoo. Okay? Just sa silingan, meron na picture na makita natin, di na kita ayhan. Dari pa lang ayhan, o dari pa lang, nasa italaw na kita. How deep our relationship with the Lord Jesus Christ. So, kaya na kung makita ko sa Ginoo, na kung si Apostle Paul nag-pray sa Ginoo na ang mga tao kung tanin, o ang mga tumulo kung tanin sa mga Ephesian Church, ang ilang mga kabuhi, magagamot din sintalong sa kay Kristo Jesus. And same thing to us. Always mo gina-uphold sa Ginoo in prayer that every believer, that every family of this church, okay? Hindi lang kita maging faithful, hindi lang kita maging fruitful. Also maging deepen ang aton na mga relasyon sa aton niya na Ginoo. And also sa inyo man, no? I know for sure na with mga prayers sa Ginoo, the Lord is help me, help my family, help my children, help my wife, my husband, na ang amon Ginoo nga mga individual relationship sa imo, maga-amot gid, kag magadalog gid. So the first prayer of Apostle Paul for the Ephesians, number 1, strong inner being. Kag-mention na dito na sa my verse 14. Balita pa nito na. Okay. So my verse 14. For this reason, I kneel before the Lord. Nag-ano gid siya? Nagaluhod gid. From whom every family, so pa lang, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that all His glorious riches He may strengthen you with power to His Spirit in your inner being. Nga ang gusto ni Apostle Paul sa mga Christian believers in Ephesian Church na mag-strong ginang ilang mga naging pusoon. Amo nang isa sa mga papuyugin ni Apostle Paul. Nga aman inner being dito. Nga kinahanglan gid ipaligunon ang inner being sa tao. Kaya kita gani nga mga tao, ano kita? Mga inaabyan kita sa mga different kinds of temptations, in trials, in struggles, in obstacles, in circumstances or instances na mudhang lain-lain. Kagalayan kita ginaagihan sa kabuhi. Dati sumay ang gusto ni Apostle Paul sa Ginoo, I mean, sa Silinga Church mismo, sa servant sa Ginoo, sa tanan ng mga believers, that all of us should be strong in our inner being. Nga magpalikod kita sa aton na mga naging pusoon. Yung isa anak paghihalin pa kita sa mga pagtulaw, kasi kita magbadya, kasi kita magtayog, nagkamag-amak kita nagkalayo sa Ginoo, madulaan kita sa gana, madulaan kita sa gugma, madulaan kita sa power, nagkamag-amak na, magpalayo kita sa Ginoo. But then, wala kong tani sa mga barriers, wala kong tani sa mga boundaries, no? Ang ato na pangalagan sa Ginoo. Kung ara kong tani ang iluwag na strong inner being sa ato na mention from verse 14 to verse 17. So, ang first thing na nakakita natin, the dwelling of Christ in their hearts. So, kamusta din si Christ sa inyong heart? Kamusta si Kristo Jesus sa inyong pusoon? Nag-dwell bala o nagpapigil na bala si Kristo Jesus? When we say dwell, live in your hearts to the end. Or live in your hearts forever. That's the word dwell.
when we say, dwelling in Christ in our hearts, nga si Kristo Jesus nagapabilin, nagakabuhi, sa bilog na kabuhi naton, sa wala na sa katapusan sa ato ng mga pusuan. Okay? So, amo na, if we have Jesus na. Kami atong class na lang sa Lion Maps phenomenal, no? Kaya ang last time, before, tayo na, nag-ato sila sa mga places, nag-basketball, so many people, kaya nakasampat money, no? Hundreds of pot money, sometimes million, magkaya na nag-change sa iyang faith. Okay? Nagsubong, nagadahin tayo sa Liapo, tapos ako na nag-invite sa ila. Kung the middle some game, nagatindog siya, kung nagawali sa ulong sa Ginoo. Kaganami ang nangyang ko sa iya, kaya he is a very strong guy. Maligpon din yung klase na. Paano mo nipakanon ang inyong mga players mo? Kaya ang inyong mga players na ginahabusin niya sa iya mga balay, dito na tugad-tulog, dito na magkakaon, nag-extal. Dahil na, suklayan sa mga sapatos. But then, nakita natin sa iya, may mga obstacles, may mga challenges, but then, this guy is a very strong guy. Kasi kaya po na magdahil siya dito sa anak, okay? Ang Ginoo nag-supply sa kanilang mga needs. Then pagkabot ito, may mga mission sila to evangelize, to share the gospel. Actually, privilege sa ako po sa nagkatala sa wala. Siyempre, social media, influencer, no? Sikat sa social media, sikat sa Ilocos Pilipinas, and sometimes meron sila sa mga abroad ng mga dayo. Masulot ko sa nag-out ng mga players plays na before the game, after the game, tapos nagkapahuay, mga pwesto yan. Masulot ko dito, dito sa nag-warm up, pero siya arabit na tayo kay siguro nag-prepare sa ng play siguro. Masulot dito, sa nanay na nagawa. Okay? Privilege na makasturya sa mga sikat na influencer. So, ang namin, kay ginabalan ng hindi ba mapagpapunda ng mga pastors na nagalantaw. Doon na pagmahal ko na tayo mo kay Higo kasi pangitapon ng ulan. Okay? Kung pasok lang natin ito, pasok lang naman sa lagaw ng ulan. For privilege mo daan yung recognize sa audio yung sa game. Thousands of people na nagalantaw mo, no? Kung na-recognize ka mo na pastor mo, privilege, makakilala. Actually, wala kayo sa dapat ninuya. Kung pastor man kita, kung Christian man kita, privilege na to shine to all the people that they may see Jesus in the midst. Okay? That they see some light and they feel the soul na may anak kita. Okay? So, kung ako sa Ginoo, kung kita nga mga Christians, we are strong sa ating na inner being. Okay? And the first thing that we have, if Jesus is dwelling sa ating mga pusoon, kalang pag-dwell sa Ginoo sa aton, hindi lang niya one time na pag-dwell sa Ginoo sa aton. Okay? This is forever. Pag-dwell sa Ginoo sa ating mga pusoon. And number two, hindi lang dwell, but number two, way of Christ in their hearts. Sinong hari sa naging puso ka? Sometimes niya sa mga decision makings. Okay? Na dapat sa mga decision makings, ako din mahuman. Ako din masunod. But we forget sometimes kung some kinangal na sundon ng mga commands and wills and ways sa ating mga life. Pero nalipatan natin is ang isang direksyon. Ang Ginoo sa ating mga kabuhi, which is only ang pinaka-the best ng mga direction and command sa ating mga kabuhi. So, dahil mo sa Ginoo, don't forget it. Na may ara, nagahari na sa ibang kabuhi, sa tingkol pa ang bago mo si Kristo Jesus. Nang wala kita sa right sa akin na naging puso sa ating mga kabuhi, na puunahan natin ang ating mga decision.
So rooted or planted and established, grounded, good foundation. Again, rooted, planted, and established, grounded, good foundation. Ano sa picture ng makikita natin? Ang kahoy aragid sa maayo pagtanom ang na-establish ang bayan pag maayo ang ana na fundasyon. Second, strong in the love of God. I-mention kita na sa verse 18 to verse 19. Okay? Na dapat dig-on ukon, mag-on kita sa gugma sa Ginoo. Actually, yung mga sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo, ang pinagpalikod sa atin. Nakaliwas kita tungkol sa gugma ni Jesus. Nakinagod natin ng mga kinaglanod kung ginagugma kita ni Jesus. Ako na yan, gugma mo wala nag-fail. Ako na yan, gugma mo wala nag-fail. Okay? Sa Ginoo. So, number one na the power to grasp God's love. Na kung kita ka rin pag-uyan, magkapot sa gugma sa Ginoo, okay? Ato na mapatsagan ang gahon na nagahugapon man sa aton. Okay? Na-feel natin na we are surrounded by God's love. Okay? That sometimes may mga experiences kita ng mga negative situation, but then we are surrounded. We are guided and guarded by the love of the Lord Jesus Christ. So being rooted in sound doctrine, yes, this word, the word of God, through knowledge of the scriptures like Apollos, you will be able to understand God's love. Dapat maintindihan din natin, ano pala ang gugma sa Diyos. Hindi pala gin-refer sa ginamaya ng paligugma sa siya kalibutan. Now, basta John 16, for God so loved the world, ang world, hindi na yan ang mga things or plans or anything na aras niya kalibutan. Ang world, ang boto sa inyo, is to all human. Sa mga nagkalamatay na, pinako pa sa tuloy na naglipas na ito. Bisan pa sa mga future, mga magkalabuhi. You will be able to understand God's love. Number one, why He loves sinners. Nga palanggasan din ako ng mga santa. Gagawin sa aton, bilang tao, kita mahigugma sa aton ng mga higugmaon sa aton ng mga nakasala sa aton, hindi kita mahigugma. Pero pangakot nila, nga ginahigugma ni Jesus ang mga makasala. Eh, Ginoo, tanan ng mga tao sa Ginoo kalibutan, makasala man o hindi, okay, palangga ka sa Diyos. Why He allows bad things to happen to good people? Okay? Bata na gamay, kapag na magsungkod sa Ginoo, nga Ginoo, si Papa pa, nga Ginoo sa among pagpapamilya. Kapag na magsungkod, okay? Nga to, no? Why He allows bad things to happen to good people? Saan na sa bata? Because God loved that man. That woman. Or sometimes, mga early ages pa. Okay? Una, mismo ko sa balita kahapon. May balita na sa Pagadian City ba ito? Mga dyan dito. Okay? Mga pinalangga mo na ng people. Utang ko sa inyo mga una. Ang motor-motor, risgo ng kaayo sa inyo. Kaya notice ko, sa patakot pa ko, ang aura ng motor sa ako mga center pastor, nagkakaliba na, nagkakapasservice-serve ng online. Kaya kung may nagusok sa ako na, ang ba ko na sa upod namin, ang istorya namin sa angkas ko, kung sino mag-nagalay, nagsakta. Amo na ang mga Panginoon sa mga bata. Though hindi na katulog na hindi malutsan, malagas, hindi mapaperde, ako ginagawa. So, kagapon, kain dyan kaya, alin sila doon, ang Pagadian City na doon, harap na nakataas na ano eh. Kaya nila na natasikod na, bukod nga, natasikod na natin ako ng motor, ang nila sa ikar, doon mo na, pero no,
Kaya magdulog sa pinaka-pera na karoon mo mas scope it. Gamo na nila na, ang motor ka muna, ang side ka muna. Kaya kung ka muna, matrampuling. That's why, ang design siya ng tricycle, masakay ka, gamo mo, ang side ka, sunod ka, muna sa langit. Na, para hindi mo magkakaroon nila na gusto mag-tapling nila na tricycle. Siguro mas sutra na ako ay masunod sa palaigid. Then, on the spot, ang duwa ng mga bata ko si Jente, atay ngayon ka ang driver ko ang buhay. So, kung dahil ko sa part sa bata ko sa driver ko, kasi yung buhay mo, na nakapasok niya. Ano ang sala? Ay araw sa klase na ligoy. Muna, ito mga kabataan, kumusta sila? Sinupupot nila, kasi siya bilhin mga ito, narin mo ulit. Mga ito na bilhin ka ito. Damo na nakatapos sa mga bagay. Ako lagi yung expectan. Wala na naglang po sa Ginoo, wala kami natin mga part, no? Na ang Ginoo nag-allow sa mga bad things to happen sa ating life. Because Jesus loved us so much. Why is it so that He got His Son to die for us? Naging padalayan, naging tugyan ng mga bata, para mamatay sa cross, para mag-atos. Grabe ang iyang mapapalangga sa bilog ng kalibutan. Amuni ang pinaka-strong na gugmas ng Diyos ginakita sa aton. Then every one of us ang nakabaton sa siningang gugma and hoping and praying that your love will be strong also. So, the power to grasp God's love, let it be the knowledge that God's love is superior. Okay? Superior na, hindi pakita sa Ginoo sa iyo. Nagabay pa sa aton, superior man na natin ipakita sa ila. Ibig punlay sila palang daon. Dapat palang daon. And then letter C, the attainment of the fullness of God. Read kita sa number 3. Strong in giving glory to God. Kung anak kita kay Kristo Jesus, we are rooted and grounded in the Lord Jesus Christ. Okay? Dapat strong lang kita to give glory to God. Ano nga ang ginabala sa verse 20 to 21? Sana ito na lang. Ang bala sa verse 20 to 21, now we who is able to do immeasurably more than all we ask, imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Ang mukod sa Ginoo, wala kita sa dapat patagaan sa pinakamataas na himaya. Ginoo, ano may mga achievements kita? Or something big na ginalaw sa atin? Give God the glory. In personal life, in the church, in all generations. Ito yan din sa Ginoo. Okay? Kaya ginarap niya, pinakuha niya, ginatawad na himaya sa Ginoo. Ako isa pala mga pagdagdag mula sa mga fellow believers. No? Sana magtataas na ng pride ka, no? Ako daw dayapon kita, no? Himayakon kita. Kasi hindi ko tayo na dapat kuha ko ng glory, ang honor, ang praises na nakapala sa Ginoo. Hindi, all the glory, all the honor and praise belongs to God. As we end, no, sa Sinigalaga, kita na lang, Paul's prayer for the Ephesians is also the prayer for us today. Ako manin ang akong pangapuyo sa inyo. Okay? Satan is very active today. Diyan pa sa ating declaration sa Rome. No? Grabe ka-active. He knows his end is soon to come. He uses everything that is available to him to take
eternal place of punishment. The answer to Paul's prayer is attainable by our own determination to be rooted in God, in Christ. So it depends na kung ano kadalog, ano pangbuot, kaya ano kaligton ang aton na relasyon sa Ginoo. Strong roots, stabilize, growth. No? Kung ano na, ang gamot, nag-stabilize sa pagtubo. It is so important for a Christian, but there is no instant way to get roots. It always takes time. It's a hard work. The process is also slow. It takes a strong determination and deep commitment. You have to have the will to be rooted. Mga Jack Swindon. Season of life, today, as the new year, so starting a new chance to make that commitment. Every year, every day, it's a new commitment and a new decision kung tayo niya nasa akin na. So, mabukod sa Ginoo, ano kadalog, ano kalito ang aton na mga relasyon sa Ginoo. Gabay pa ang kita sa pinakadalog ulit dapat panggamot sa ating na Ginoo. So, next time around, sa ating mapagtuon sini, atin ng tuon ang mga benefits. Okay? Ano ay ang mga benefits na makita natin kung aarap kita sa pinakadalong na pagpanggamot sa kay Kristo Jesus. May the Lord bless His word sa ating pagpasinyaga, hoping and praying that all of us will be strong in all of our ways. Let's pray. Ginoo, salamat kayo sa inyong message na tuto mo sa amin sa inyaga. Every year, every day, and every moment na inaanak. Bago naman hindi mo mga commitment, bago naman hindi mo mga decision makings, dapat naman hindi mo. Ay si Paul, yan ang prayer sa Ephesian believers na maging strong din sila and even sa ilalim ng eternity. As well as there is ako sa FBC. Ang gusto ko, Lord, sa tanan ng mga believers sa inyong iglesia na maging strong man sa pagigugma sa kay Kristo Jesus. Yan, salamat din for this time and bless mo naman din ang Lord sa this is our prayer in Jesus' name. Amen. This time, we will proceed sa atong Lord's Supper.